up, millennials? Let's talk about boxing. After my passions from the Word of God, isa po sa talagang passion ko ay ang sport na boxing. Noong akin pong kabataan, ako po ay na-expose sa amateur boxing and full contact karate. At dahil dito po, medyo nakakaintindi po ako pagdating po sa mga ganitong sports. Isa po sa pinakamaganda pag-usapan po ngayon na laban is about Naoya Inoue, the monster, at ang ating pong John Real Casimiro. Marami pong nagtatanong ano po ba talaga ang chance ni Casimiro to win over the monster. At yan po ang ating hihimay-himayin after I give my opinion. Uulitin ko po, ito po ay aking opinion lamang. After this video, sana po maglagay din po kayo ng comment nyo below kung ano po ang nakikita nyong chance ni Casimiro by your own opinion also. Para naman po yung mga excited sa laban na to, magkaroon na ng idea kung ano po talaga yung magiging outcome ng laban na ito. So, watch and let's see. Una sa lahat, ang pag-uusapan natin ay nakita kong 4-point special ability ni Naoya Inoue. Kung bakit siya naging special at nasa top pound for pound list siya ngayon. And then, pag-uusapan natin yung strength ni Casimiro para magkaroon siyang tsansa na manalo kay Inoue. Unang-una pong natural special ability ni Naoya Inoue ay ang kanyang power, ang kanyang lakas, bigat ng suntok. Sabi nga ng mga expert, lahat pwede mong practicein. Technique, bilis, pero ang power po ay natural inborn ability. Si Naoya Inoue po ang isa sa pinakamalakas sumuntok ngayong generation na to. Pagdating po sa power punching, dapat talaga kabahan tayo dito. Dalawang dapat nating bantayan sa special ability ni Naoya Inoue ay ang kanyang power combination. Sa mga nakakaintindi po sumuntok, pag ikaw po ay bumato ng power combination, napakahirap pong sundan nito ng power combination din. Natural men can throw 2 power combination. Special people can throw 3 power combination. Pero yung ikaw ay bumato ng 4 o 5, 2 tao lang po ang nakakagawa niyan ngayon. Meron po mga magagaling at bumato ng power combination, pero yung power punch in a combination, si Pacquiao at si Inoue lang ang kayang bumato nito nang hindi na-outbalance at hindi na-aapektuhan yung lakas ng suntok. Ito ang isa sa mga bagay na dapat nating bantayan at katakutan kay Inoue. Pangatlong special ability ni Naoya Inoue ay ang kanyang pagiging sharpshooter. Napakagaling pong sumuntok ng taong ito. Napakagaling magpatama. Kung saan niya gustong patama, tatamaan. Sa mga nakakaintindi po sumuntok, lahat po tayo pwedeng matuto sumuntok. Pero yung pagkakaroon mo ng accuracy at pagiging sharp shooter magpatama, special po to. At ito ang isang bagay na meron si Inoue na dapat nating katakutan. Ang kanyang pang-apat na special ability ay napakagandang kombinasyon doon sa pangatlo niya na sharpshooter, ang kanyang body punch. Dahil nga po sa ability niya na magpatama ng accuracy, napakagaling pong sumuntok sa bodega ng taong ito. Isa sa mga style niya, titirahin niya sa bodega para umopen yung kanyang itaas. At the moment na umopen yung itaas, kaya niya nang patulugin to sa pamamagitan ng pagsuntok sa mukha. Otherwise, sa katawan kanya tatapusin. Now, let's talk about John Real Casimiro's special ability. Kung paano niya maipapanalo tong laban na to kay Naoue. Actually, 3 special ability lang ang ibibigay ko. Pero alam ko tong 3 special na to, kaya niyang talunin si Inoue. Ang unang-unang special ability ni Casimiro ay napaka-importante po sa laban na ito kay Naoya Inoue. Bagamat parang bias po ako kung mag-explain ng kalakasan ni Naoya Inoue, ito pong unang-unang
abilidad ni Casimiro ay napaka-importante dahil sa kanyang pagkakaroon ng cat-like reflexes. Yung reflexes po ni Casimiro, natural na natural kung umilag. Napakahirap patamaan. Napakaganda ng footwork, napakaganda ng reflexes. So kahit gaano kalakas si Naoya Inoue, kahit gaano po kabilis at kahit gaano kadami sumuntok, kung hindi naman makakatama, wala rin pong kwenta. Kaya po itong abilidad na to, naniniguro po ako na malaking bagay po sa ikapapanalo niya. Ang pangalawang special ability ni Casimiro ay ang kanyang power punch. May knockout power din si Casimiro, bagamat lamang sa lakas ng suntok si Naoya Inoue kay Casimiro. Ang point ko dito, pag tumama si Casimiro, kaya niya rin patulugin si Naoya Inoue. Walang special ability pagdating sa depensa si Naoya Inoue. Actually, kaya siyang patamaan. Yan ang kanyang weakness. Kaya lang hindi ganong natatamaan ng maayos tong si Naoya Inoue dahil sa kanyang opensa. Ang depensa niya ay opensa, parang si Pacquiao. Ang kagandahan lang dito kay Casimiro dahil sa kanyang cat-like reflexes at pag na-follow up niya ang atake ni Naoya Inoue, may paglalagyan siya. Aminin natin, grabe ang gigil sumuntok nitong si Casimiro lalo na pag tumatama. Siguradong may paglalagyan ka rito. No further ado, ang pangatlong special ability ni Casimiro ay ang kanyang pagiging magaling na finisher. Deadly finisher tong taong ito. When he smell blood, definitely he will finish it. Hindi ka titigilan na si Casimiro hanggat hindi latag ka sa lona. Yun ang naging problema ni Donaire. Bagamat nakatama siya ng mga magaganda kay Inoue nung laban nila, nag-rely siya sa kanyang counter punching ability. Hindi siya good finisher eh. Si Donaire kasi nagpapatulog to ng one punch lang. Kaya hindi niya na sunod-sunod si Casimiro. Si Inoue. Ang isa pa, nag-aalangan din siya na ma-counter punch siya dahil alam niyang malakas sumuntok si Inoue. Yun ang pagkakaiban nilang dalawa ni Casimiro. Si Casimiro, pagka tinamaan niya, dahil bata pa, napaka-aggressive nito. Talagang pupulbusin niya yung kalaban niya hanggang matapos. At yan ang kanyang special ability na pwedeng tumapos kay Inoue. Para sa akin, pag naglaban tong si Inoue at Casimiro, hindi to matatapos ng unanimous decision. Definitely may matutulog dito sa dalawang taong ito. Ang forecast ko dito sa laban na to, my Filipino heart tells me na kaya ni Casimiro to. But my calculation tells me 50-50 to. Kung hindi mapipigilan ni Casimiro yung power combination ni Inoue, sigurado may paglalagyan siya rito. Malalaman na kaagad natin to sa first 3 rounds. Pero kung mananaig ang cat-like reflexes ni Casimiro dito at hindi nakatama itong si Inoue, sigurado naman ako na may paglalagyan si Inoue dito. Makakaranas ng knockout itong si Inoue. Kaya para sa akin 50-50 pa rin to. So guys, sana po kung nagustuhan niyo tong video na to, i-like niyo, subscribe, mag-usap po tayo ng boxing. At sana mag-iwan din po kayo ng opinion nyo o forecast nyo sa laban na ito para naman magkaroon ng idea yung mga nasasabik sa laban na to. Sige po, God bless and shalom.